Mabuhay mga Malaya, so i-share ko sa inyo ang pag-redesign dito sa aking honoring area dito sa bahay. So binago ko na rin yung Diwataan Spirit Shrine ko, and this time gumamit ako ng kahoy ng nyog, and wala kasi yung traditional na kahoy dito sa area ko, and nilagyan ko na rin siya ng fake grass. Explain ko later kung bakit fake yung ginamit ko. Tapos syempre ito, hinanda ko na rin yung samanay or yung ilalagay dyan sa mismong spirit house para mas maging sagrado pa siya. Okay, so ito na yung samanay kanina, yung dinecorate ko, pero pinawasan ko siya kasi sobrang haba hanggang dito. Takpan na yung baba. Trim ko siya kasi maliit lang to eh. Ayan. Maliit lang tong space na to, parang room size lang siya. So, nagpagawa ako dito ng parang mababa lang na maliit na lamesa at saka yung mga bangkito para nakaupo lang sa sahig. So, ayun, dumating na yung pinagawa ko. Dinesign ko siya tapos pinagawa ko. So, actually gusto kong gawin na mag-isa, kaya lang masyadong time consuming, kaya pinagawa ko na lang. So, ayan yung design niya ng bangkito. At ito naman yung mababa na lamesa lang. So, maganda dito mag-tea, mag-reading, ayan, kung ano-ano pa. So, baka pwede rin ako mag-live minsan dito. Sa likod bahay ko lang to, maliit lang to siya. Ayan. Ginawa ko na to dati, pero nirenovate ko kasi ginawa ko ngang sementado yung ilalim para walang mga insekto at kung ano pa man. Tapos nilagyan ko ng artificial grass. Although maganda yung totoong grass, ang problem kasi natatapak-tapakan siya lagi. So, mamamatay din siya. Bumili pa ako nitong additional na wood na plain lang. Bala ko kasing gawan siya ng geometric design tapos ilalagay ko dyan. So may ginawa ako na mga tela, red na tela as usual. Yung mga pangalan ng mga diwata nilagay ko dito sa tela, pero nakabaybayin siya. Para Filipino pa rin talaga yung pinaka-approach. So, yung tela kasi na red, or yung color na red in general, sacred siya sa amin. Kaya, madalas kung makikita ninyo, marami kami mga decoration na kulay pula. Or yung mga tela, mga sinasabit, ganyan. So, tapos ko na siyang gawin, sinulatan ko na rin siya ng baybayin. So, ihahang ko lang sa dito, isasabit ko. Ito yung table. Nilagyan ko na siya ng konting tela para medyo may accent siya. Tapos dito, gumawa ako ng geometric design na stall. Actually, collapsible to. So, pwede siyang matanggal anytime. Hindi ko pa ito na-fix. Idikit ko pa to. Ito nakapatong lang yan siya. Tapos, nilagay ko lang yung mask na to dito. So, hindi pa din ako dito natatapos. Pero so far, ito na yung pinaka-basic look niya. Lahat ng mga diwata na pangalan na nakasabit dito, may iba-iba silang function. So, merong mga nakakita ng mga pangyayari. Merong mga bagani or yung diwata na protector. Merong healer. Merong planner. Ano pa ba? Merong yung parang gatekeeper o yung portal keeper. So ayun lang muna mga Malaya, maraming salamat, hanggang sa muli, paalam sa ngayon.